Woo! Grabe na naman mga kamatyas ang pasiklab na ipinakitang performance ng ating kababayang si International Master Christian Giancarlo Arca ng Mindanao. Nakalaban niya sa crucial round itong si Grandmaster Gariev Timur na may record sa Guinness Book of Record, no, na may pinakamaraming na blindfold chess. Siya yung may record nun, wala pang nakaka-break eh. At ito po ay blitz section sa ongoing second Bangkok Summer International Open. Nako, pang ilan ba si Gian? Papasadahan natin tong game na to, pero bago yan ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin last time sa ating last video, hatid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po, it's white to play. Congratulations sa nakakita ng brilliant sacrifice, knight takes pawn. Nagpa-queenless talaga. Pero mayroong bishop takes f7 at susundan ng knight takes, knight check, kain pa yung queen with check, at kakainin po ang bishop, at dito ay klarong nakalamang ng isang pawn. So enough na po yun para maging solution sa puzzle na ito kasi one pawn na yan eh. Okay, sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, napakaganda po nito, pang puzzle-puzzle, pang training-training, napakarami pong mga missions na dapat tapusin dito, no? Lalo na sa mga beginners, intermediate, or even advanced players, pwedeng-pwede pong gamitin ito. Nakaka-challenge yung mga bars na tatapusin dito. Pag natapos mo yan, araw-araw, meron ka natatapos na bars dyan. Ay, nako. Or missions, nako, malaking bagay po yan para sa ika-asenso ng ating chess. Ano? So, download nyo na po sa Play Store at App Store, Internet Chess Club application. Alright, white dito, si Timur Gariev. At black ang ating kababayang si Gian. Tinirahan siya ng knight f3. Lagi ko pong sinasabi na yan ay nakikiramdam na opening kasi maraming transpositions sa pwedeng puntahan. Nag-knight f6, c4, English opening, nag-e6, at nag-knight c3, d5. Okay, tinirahan po ni Gia ng anti-English. Dito kasi hindi makaporma yung natural na formation na ginagawa ng English, yung nagpa-fianchetto, no? Nag-E3 para pigilan muna yung D4. Yung iba naman, dinediretso D4 kagad para walang D4. Kasi po, kung mag-i-English dito, titirahan ng D4 eh. Manggigipit kagad ang block sa sentro. Kaya yan po ang purpose bakit tumitira ng E3 o kaya ng D4 kaagad. Sini-5 ni Gian. Talagang gustong-gusto ni Gian na maka-D4 para mabuo ang sentro. Kumapture sa D5, pawn takes, at nag-B3. Ito ang medyo kakaiba sa akin pong experience sa pag-a-analyze sa mga games, no. Usually po dini-D4 na yan eh. Yan na talaga yan para at least pantay lang ang space, control sa sentro. Pero dito nag-B3 at winelcome si Gian na mag-D4. Napaisip si Gian, ba? Kakaiba to ah. Tinirahan ni Gian ngayon ng D4. At nag-bishop B5 check. Ayun, may baon-baon din naman palang karga ito. Si Gariev sa linya na to. Hinarangan ng knight. Knight A4. Okay. Medyo kakaiba talaga, no? Kinain ng pawn sa E3. Okay. Gets ko na. Kaya F ang pinang-capture. Kasi po dito, kung kakainin ng D, paki-imagine, may queen to A5 check. Lilipad ang bishop. Makukuha, double. 'Di ba? Kaya F ang pinangkain, saka nag-bishop D7 na ang purpose syempre pagka kinain yung knight, bishop ang pangkain, so may iwasan po yung medyo annoying or damaged na pawn structure. Mado-double pawn. Nag-castling at nag-A6, ayun. Okay? Kinain na, kain, at nag-bishop B2, develop, nag-bishop E7 para magkakasling na rin si Gian. Knight H4. Ayun, pupunta yung knight sa F5, oh. Nag-G6. Teka muna. Talagang persado ba talaga yon? Okay, napilitan si Gian na mag-G6 para hindi makalundag yung knight. Kasi nga po, pag nag-castling dito, imagine, pupunta doon, ano, medyo malakas nga yung forma. Maporma. Yun nga lang, pag G6, maganda sana ang bishop nandito sa kabila eh. Kaso nandito eh, tapos may pressure pa sa diagonal, ano. Ayun, naku, nataktikahan si Gia, no? Nasacrificean. Knight takes C5. Grabe, pag kinain ito, bitin nga pala yung knight sa F6. Kinaslingan lang. Napingasan ng buong buo dun si Gia na. Sabay atras ulit, oh.
Sabay takbo lang ulit at nag-queen to D6. Ayan, hindi na pinatulan ni Gia na kainin pa yon, no? Bagamat imagine magkakaroon ng double pawn. O parang damage pero yung bishop kasi napakahalaga ng role niyan eh. Kaya ayaw ni Gia na basta ipagpalit lang yung bishop niya. So queen D6, knight F3, bumalik na, no? Imagine dalawang knight ni Gariev, nasa mga gilid, ano? Binalik na sa center control at nag-rook D8 para may pressure na rin sa D-pawn. Knight to D4. Okay. Knight D4. Ano plano? Kakainin yung bishop. Bishop E4 iniwas. Okay, so yung time control po nila, kitang-kita, bullet time na halos, no? Less than 1 minute na. At nag-queen E2. Okay. Para lang. At least mag-connect lang ang dalawang torres, simple develop, and extra protection na rin sa pawn G2. Nag-B5, inatake yung knight, takbo, obligado, and nag-bishop B7. Okay, atras lang muna kasi napaka-importante nga ng bishop na yan. Naka-threat din, so kailangan i-maintain to. Kasi po talagang may kinalaman yan, no? Kung paano makaka-atake ang black sa puti. Nag-A4, ayun. Gustong basagin ni Gariev yung queenside pawns at nag-B4. Ayan, kasi kung kakainin po, kainin lang ng pawn o rook takes, pwede. So B4, inatake yung knight at umatras si Gariev. At dito, nag-rook D7. Ayan, kumunat muna. Kunat, waiting. Knight F2, nilipat na po yung knight. Saan pupunta yan? Maaring dito, ganon. Nag-H5. Ay, oo. Okay, gets ko na. Kasi nakita ni Gia na pwede siyang salubungin ng knight G4. O para mawala yung knight na yan. Kasi kung ang knight mawawala, mga kamatsas, yung bishop po ay mas lalong guguhit, no? Mas maraming magagawa. Kaya pinigilan ni Gia na huwag mangyaring maka-knight G4 ang puti. At nag-E4 na. Ayun. Tingnan nyo po ang evaluation bar, Tingnan nyo evaluation bar, no? Tumaas. Pabor kay Gian sa kababayan natin. At ang plano po ng E4 ay E5. Maganda nga naman no? Pero kung accurate po pag-uusapan ay knight F3 ang gustong ipatira, rook A C1 at rook FC1. Okay, yan ang gusto ng computer. Pero itong E4, ayun, nag-bishop to D8. Bishop D8. Okay, ililipat dito, no, mamaya, no, para atakihin. Pero dito po ay kitang-kita na winelcome talaga ni Gian na patirahin ng E5 In E5 nga. Double. Naku, paano ngayon yan? Nag-queen D5. Ayun, may ganun naman pala. Iwas ang queen at hindi pwedeng kainin yung knight. Subukan lang. may matchas sa G2. At nag-knight F3. Okay, tinakpan ng kabayo. At nag-rook E8. Okay, pressure muna. Pin. Nag-D4. Ayan na, pinatibay ang pundasyon ng pawn sa E5. Pero malaking bagay na rin po sa black ito. Bakit? Yung mga pawns na yan ay tumatakip na sa dangerous diagonal. Matindi tong bishop Tahimik lang pero napaka po niyan, grabe ang role niyan dyan. So dahil sa mga pawns na yan, at least medyo nabarhan, di ba? At pumitas ng pawn sa B3. So nananatili pa rin naman po na yung knight ay hindi magalaw-galaw, nakapin. Nabawi ngayon yung pawn. Knight G5. Ayan na, saan ba pupunta yan? Saan pupunta yan? Pero palaki ng palaki, kitang-kita evaluation bar. Okay, time check 19 seconds and then 39 seconds pa dito si Gian. At nag-queen D5, bumalik uli para patungan, threatening matchas pero bahagyang bumaba. No, kung accurate po ang pag-uusapan, ang dapat daw ay knight D5. Okay? May discovered attack sa knight. Halimbawa, mag-knight F4 and then knight F4, threat ang queen, tapos halimbawa, mag-queen D2, ayun, may mga ganun. Yan ang mga masarap matutunan, yung mga ganyang tactical blows, Tapos halimbawa lang, kainin lang, sige, pagpalagay lang, and then rook takes E5, nakapin na naman yung queen, tapos yung rook ay naghahatid ng atake, tusok-tusok. Tusok-tusok, depensa natin ng torre, and then rook G5 check. Ay, oo, may bishop nga pala. Ayan, naduling na ako. Naduling na ako. Kala ko kasi kain ng libre ng ng queen. May bishop, Kapag ka umiwas doon, tapos ang laban. Matchas. Okay, yan po yung laman, O, balik tayo. Pero ang ginawa kasi ni Gian, bumalik,
Threatening Matchas, Knight FH3. Ayan, para yung queen ay madepensahan yung pawn sa G2. At ayun, nag-bishop B6. Bishop B6. Bakit? Binibigay ng buong buo yung knight. Kargahan ng malalim to ah. Oh, pero ang ganda ng evaluation bar ah. O 16 seconds na lang si Gian. Nag-isip ng matagal ano? Knight F3 bumalik. O teka muna mga kamatsas. Medyo maganda yung mga bitaw talaga eh. Pinapakain ni Gian ito ng libre. Pag kinain, syempre po hindi pwede nakapin ano. So rook ang pangkain natin. Ayun. Oh, grabe evaluation bar. Bishop takes D4 check. Okay, syempre pagka kinain, kain, obvious, double. Imagine niyo po ha, pag kinain ng bishop to, double. O, yan. Ngayon, ang gawin natin, iwas lang natin. O, di king h1. Ay, kakainin pala to, sabay rook takes e5 pala. O, yan o, threat ang queen o. Naku, grabe pala malalim tumira si Gian. O di, ilag natin, queen d2. Sabay bishop e3. Yan ang hindi ko na alam. Yan ang medyo kakaiba na. Oo, kasi pag kinain ito, rook e takes d5. Parang biglang, parang wala lang ano. O lamang ng isang pyesa puti. Pero ang tanong, anong gagawin? May rook d1, may rook d2, threat ang bishop, may threat doon. Daming threats, multiple threats. Ito po yung idea paparating oh. Ah, grabe. Yan na yung mga malalalim na side talaga sa chess ano. O balik tayo. Pero ayun, kaya pala hindi kinain ni Gariev yung knight. Nag-knight F3 lang siya. Binarhan niya kagad yung pressure. Tapos yung knight sumusuporta rin po. Hindi makain yung pawn sa D4. Yun ang gusto mangyari. Knight G4. Ayan. Sumugod ang knight. Nako, time nila halos dikit lang 17 and 15 seconds. Dikitan lang ano? At nag-king h1. Ayun, para syempre very obvious naman. Para sa akin, logical yung tinira. No? Iwas lang sa pressure ng diagonal. At queen e4. Ayun. Queen e4. Okay, teka muna. Si Gian kasi yung umaatake. No? Siya yung nakipag-exchange. Wala ba ibang tira? Queen b3. Ang best mo. Pinababalik doon. No? Queen b3. Sabay ganun. Okay, medyo malalim yung queen b3. Mahirap makita yan sa ganyang kaikling oras. Tapos rook c7. Ito pa isa oh. And then another line ayun. Nasa linya rin naman kaso pangatlo. Queen e4. Queen d2. Umayaw si Gariev. At nag a5. Kasi tiniretsyung pawn. Dinipensa ni Gian. Okay, kumbaga parang instinct na lang to eh. Natake, so dinipensahan. Wala pa namang atake. Pero bumaba yung evaluation bar eh no. Dapat daw po is b3. Push ang pinapatira dito para manatiling lamang ang evaluation bar. So, nung nag-A5, rook AE1, inatake ang reyna, queen D5, umatras, at sinundan ng knight. Ako, nakarecover. Queen B3 at dito nag-queen 2. Ay, wala yung joke. Nag-rook AE1, inatake ang queen. Nag-queen C6, umatras lang. Okay? Kasi kung queen D5, matitirahan ng knight F4, may tempo. Knight HG5, ayun. Okay. Saan pupunta? Ito idea, may ganon, sabay ganon. Or H3. Yan, isa pang idea, H3 para paalisin po yung knight sa G4. Bishop A6, okay, sinundot ng atake ang tore. Rook G1 at nag-rook C7. Rook C7, ano plano? Pupunta si Gian sa C2. Nag-H3, pinaalis yung knight. Atras lang. Naku! Naku po, kitang-kita sa evaluation bar. Naku po. Grabe ka losing si Gian. Oo, losing na. Yun lang. Tumira ng knight e4. Threat ang knight. Naku po, sakit. May sundot pa ng knight dito. Pumunta knight f5. Knight f6 check. King f8. King h2. Yun lang. Biglang kumunat. Ba't biglang kumunat? Andun na eh.
Bakit natakot dito? Kung sabagay 10 seconds na lang, eh, 'no? Pero ang tamang tira daw po is D5, 'yan, 'no? Gano'n lang. Pero malalim 'to. Ang hirap makita nito kasi kung che-check naman do'n aangat lang, eh, 'di ba? Kumbaga parang hindi naman dapat katakutan yung check, walang kasunod, eh, check angat lang, ano kasunod? So ang point, bakit napagganon si ano, napagganon pa si Gariev ano? Inintindi niya pa. O gumanon 'no, parang sayang ang tira, umangat oh, talon kaagad, eh. Tumalon, eh. Rook D8, oh, naka-recover 'no? Umiwas kasi naka-threat po, so iniwas na 'no. So Queen G5, okay, may threat doon, plano is Knight H7 check. Queen C2, ayun na naman. Tignan niyo evaluation bar. Grabe naman 'yan. Okay, ano, okay, threat yung bishop. Oh, iniisip ko kasi kung ano yung mga hataw na mga plano ng queen, eh. Pero simple threat 'no, to threat the bishop, bishop A1 umiwas lang. Grabe, 6 seconds and 8 seconds, oh, dikit na dikit. Bishop B7, ayun, threatening, bishop takes knight. Naku po, upside down yung ano nila, oh, evaluation bar, oh. D5, okay. Angat na naman. Tignan niyo yung evaluation bar. Ganun ganon, no? Ang kulit, eh. O, D5. Tapos, bishop takes. Baba, baba. Umistable na yung evaluation. E6, nako. Nako po, ito na yung mapapakamot ka ng di makati talaga pagka ganito, no? Yung gulo, oh. E6, para mabuksan yung diagonal. Grabe, gulo nito. And ano ginawa ni Gian? Nag-rook C5. Totoo po niyan, mahirap na talaga, eh. Kung ako titira ng black dito, feeling ko magko-collapse ako, eh. Mahirap, oh, mahirap. Ang daming, ito nakakatakot, eh. Yung check, nakakatakot. Na iba dating nung check dito talaga. Sabi mo yung mga ganun, no? Grabe tong E6, ano? Ang accurate po dito para maka-maintain ng equality sa evaluation bar, ito daw po. Pakita ko lang sa inyo sandali, no? Kain, tapos rook takes G1, tapos bishop takes F3, knight H7 check, king E8, knight F6, perpetual lang. Perpetual check lang. Oo. Kasi kung dito, check din, eh. Perpetual check lang, paulit-ulit na check ang ibig sabihin, tabla. Ayun. Okay, pero balik tayo. Nag-rook C5, oh. Si Gian. Tignan niyo yung evaluation bar. Hindi, kanina mayroon pang puwang na konting black, eh. Ngayon, wala na. Oh, tinirahan ng knight H7 check, king G8, and then E7. Okay, still winning pa rin. Check. Hinarangan ng bishop. King takes knight, at dito kinain po queen. Ayun. Pagkakain ng queen, actually po dito mga kamatyas, nakausap po si Gian, kagabi nakausap po siya, eh. Kasi balak ko talagang i-analyze, i-feature. Hindi na pala nakain ni Gariev to, na flag down. Pero dito po kasi naka-record pa, eh. Siguro pagka kain dyan, nag-register pa sa board, pero pag pindot, 0-0 na. Hindi umabot yung clock. Pero dito parang 4 seconds pa, oh. 'Di ba? Meron pang 4 seconds. Pero nagtaka ako dito, sabi ko, losing si Gian. Pero bakit nanalo siya? Kinontak ko siya. Nag-message po ako. Shout out sa iyo Gian, and to your dad, Arca family, at sa mga syempre mga sumusuporta kay Gian sa buong Kamindanawan, no? From Davao po siya pero ngayon po nasa Zamboanga na sila. So shout out po sa inyong lahat diyan, chess community ng buong Mindanao. Very proud tayo kay Gian. Hindi na pala nakain to, na flag down. At dahil dyan, grabe, napakasarap sa mata, oh. Yan, oh. Although ongoing po ngayon ang standard tournament doon, pero sinisingitan po nila ng blitz sa gitna, eh. Ganyan ang style ng Bangkok, eh. Ganyan ang style ng Bangkok. Dapat po nandito ako, mga kamatyas. Kaso nga po, nagkaroon po ng medication si Mrs. Tapos nung magaling na si Mrs., ako naman, nagkaroon naman ako ng gout. Wala talaga. Talagang laglag ang tuka. Kaya hindi talaga para doon ang destino ngayon. Pahinga muna, di kakayanin po. Dapat nandyan na ako, nakaregister na nga kami. Pero support na lang po yung binayad namin sa tournament para to the success of this tournament. Ayan, champion si Gian. Sarap sa mata, oh. At second si Parondo, ba? Grabe, tied sila ni Parondo. Kababayan po nating national master yan, ano? And then third place si Timur Gariev, fourth place si Grandmaster
Daniel Quezon at 5th place si Grandmaster Darwin Lailo. So nakakatuwa naman po, halos Philippine flags ang nakita natin sa top. Marami pong sumaling mga Pinoy dito. Ayan at ayan yun yung mga nakalaban ano. Isa lang po talo ni Gian kay Daniel Quezon sa ating Grandmaster. Ayan at ang tumalo naman kay Daniel Quezon si Timur Gariev. Halos ikutan sila ikutan. Pero mas maraming score talaga si Gian, no? Congrats sa'yo, Gian. Nako, grabe naman. Very proud naman sa'yo ang Pilipinas. So ngayon po ay actually pag kinilig ko po ito, no, balik ko sa games standard. Ayun, ongoing po ngayon Round 5. Ayan, round 5 pa lang. Hindi pa tapos. Ongoing ngayon at ang nangunguna ngayon sa standard, ito, laro ni Concho, naglalaro si Concho, kalaban niya ay WIM ng Vietnam. Ayan, so ito naman long game naman ito. Standard time control ito. Okay. Sayang, di po ako nakapaglaro. Si Daniel Quezon, black po siya dito, kontra kay Filimaster Tonadon. Yan, mismong, ang alam ko, Thailand champion yan Oo. So, ayan. Andito rin po, no? John Clifford, National Master. Andito rin. Darwin Lailo, Grandmaster. Ang dami pong mga kababayan nating nandito. Malapit lang din kasi. Salamat po at subaybayan natin to. Muli, congrats kay Gian at mabuhay ang Philippine Chess. Dahil kay Gian nagiging proud tayo, ginaganahan tayo lalong maglaro no? Pagka ganyang may Pinoy na nagcha-champion, ano? Okay, so makitutok din po tayo sa standard naman nila. After nito, update tayo kung lalo na kay IM Concho, kababayan nating lumalaro doon kung still leading pa rin siya, no? Nasa board 1. Salamat po mga kamatyas, hanggang sa muli po.